Tayong lahat po ay yumuko, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga pangako sa amin. Maraming salamat sa taos-pusong pag-awit ng inyong mga anak. Maraming salamat, Lord, sa paghipo ninyo sa aming mga puso. Kanina, Panginoon, sa aming pag-aawitan, ibinuhos namin lahat sa inyong paanan. Tunay nga, Panginoon, kung meron man kaming suliranin, may mga bagay na nagpapabigat sa aming mga puso at isipan, may mga bagay na mabigat sa aming mga balikat. Maraming salamat, Lord, through the messages of those songs. Gumaang, Panginoon, hindi lamang ang aming pakiramdam, kundi gumaang ang aming kaluluwa. Maraming salamat, Lord. Handa na po ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang karagdagan po pong pagpapala na inilaan mo sa amin sa umagang ito. Father, maraming salamat po muli. This is our prayer in Jesus' name, sa paggabay po ng Santong Espiritu. Amen. Itutuloy po natin ang second to the last sa series ng mensahe. Mula sa verse na yan na ating binabasa each and every Friday, napag-usapan po natin na ang tawag sa kabuuan po niyan, kung kayo po ay Israelita, kayo po ay Hudyo, ang tawag niyan Shema. This will be the Shema. Sa umaga, pagkagising ng mga Hudyo, binabanggit nila yan. Bago matulog, gayon din po ang ginagawa nila. Morning and evening, yung pong Shema na tinatawag ay kanilang binibigkas. At nalaman po natin na yung word na Shema ay nanggaling doon sa salitang hear in English. Ang original pong Hebrew language ay Shema, na parang walang pinagkaiba, hindi masyadong malayo sa Arabic. Hear, O Israel. At napag-aralan din po natin after the other Fridays, yung pong Lord or yung Yahweh. Yahweh. The personal name of our Lord. And last Friday, napag-usapan po natin yung love. No? Yung love or yung heart. Yung una, di ba? Mahalin daw ang Panginoon. Tapos napag-usapan natin last time yung heart. Which is in Hebrew ay lev. Naisip ko rin maaaring yung salitang love sa English nanggaling sa Hebrew word na lev, which means the heart. Kaya nga po, di ba, lately, nauso yung I heart you. Di ba, napauso yung minsan, I, tapos merong heart. Ang sabi nila, I heart you. Kung tutuusin, parang tama eh, I love you. No, I love you. At ngayon nga po, ang susunod po, nakita nyo na ang sagot. Yan po ang pamagat na mensahe sa araw na ito. I do believe nakuha nyo na yung pattern. Yan po yung Hebrew letters na kapag ating tinranslate po sa English, siya ay Nefesh. Nefesh. Yung pong kanina, kung kayo po ay Hebrew, Nefesh po ang basa dyan. Pag isinalin natin sa English letters, yung nga po ay Nefesh. And I believe wala sa inyong merong idea kung anong meaning ng Nefesh sa English talaga. Of course, ang pamagat po ng mensahe sa araw na ito, soul. So sa Hebrew po, ang soul ay Nefesh. Nefesh. In a way po, natututo tayo paunti-unti ng mga Hebrew words. Maganda pong bumalik sa Hebrew words. Matapos po ninyong 100% mapag-aralan ng Hebrew word or dialect or language, pag-aralan nyo naman yung Greek language. Kasi po yung New Testament nasulat sa Greek, sa salitang Griego. Kasi po nung panahon na yon, kumbaga sa panahon ngayon English, na kahit sino mag-usap nagkakaintindihan through English. Nung araw kasi Griego, Greek, because of Alexander the Great. Okay? Nang kanyang ipakalat yung kinatawag na Hellenists, yung kanilang kultura. So even though nasasakupan sila ng Romans by that time sa New Testament, nanatili po yung Greek language. Na kapag marunong ka ng Griego, aral ka. Hindi lamang yun, kasi ngayon lumalabas na universal language by that time. Pero bumalik po tayo sa Old Testament, kung saan natin kinuha yung ating pinag-aaralan. Soul in English, Nefesh in Hebrew. Ngayon po, patungkol sa kaluluwa. Sa Tagalog, of course, kaluluwa. Hindi po ba lagi nagagamit yung wala kang kaluluwa? Kung hindi man walang kaluluwa, halang ang kaluluwa mo. Pag ini-imagine ko yun, nakatayong ganyan, kaluluwa niya nakaganyan eh. Halang talaga eh, kaya nakadiagonal o nakapakross. Halang ang kaluluwa mo. No? Iba naman, maitim yung budhi. Di ba?
Maraming way ang mga Pilipino para iparating yung nararamdaman niya kapag galit na galit siya eh. Hindi ka na naman naglaba. Diba? Halang ang kaluluwa mo. Minsan sa mga walang kabagay-bagay, ano? Hindi mo na naman nilike yung post ko? May kaluluwa ka ba? Yan ang mga walang kabagay-bagay. Ngayon po, one thing about the soul na pinaniniwalaan ng mga ilan sa world, sa secular world, ay yung term na 21 grams. Hindi po yan 21 grams ng heroin. Hindi rin po siya po yan ang pinag-uusapan natin. Kundi, pinag-uusapan pa rin natin ang kaluluwa. Ano yung 21 grams? No? That's the weight of a soul. Yun daw yung bigat ng isang kaluluwa according to a physician named Douglas McDougall in 1907. According sa kanyang masusing investigasyon at pag-aaral in a very, very scientific way, na pag-alaman niya na ang kaluluwa raw 21 grams. Ngayon, marami nga ako nakausap last Friday, kuya, bakit ganun? Pag namatay nga, ang bigat eh. No? O nga naman, di ba, meron naman nagsasabi kapag namatay daw isang tao, bumibigat. No? Iba naman nagsasabi, gumagaan nga, nababawasan ng 21 grams. Pero mag-focus tayo dito sa 21 grams. Tunay nga ba na ang bigat ng kaluluwa ng tao ay 21 grams? Baka kasi may magtanong sa inyo eh. Totoo nga ba, brother, na ang bigat ng kaluluwa ng tao ay 21 grams? Tapos ikaw naman, ganun ba? Tingnan natin yung katotohanan. Only material which is governed by time and space has mass and weight. Ito, may gramo yan. Ito, may gramo. Ako, ilang gramo rin ako, di ba? So, kung ikaw ay parte ng physical universe, yes, meron kang weight. Pero, ang soul po ay immaterial. It has no mass. And it is not governed by the physical universe. So, ang sagot po, kung talagang 21 grams nga, ang bigat ng kaluluwa, no, it's not. Lahat lamang mga tangible, lahat lamang ng parte ng physical universe, yun lamang ang pwede mong timbangin. Ang kaluluwa po, hindi. Because the soul, no, it belongs somewhere else. Somewhere else. Tanong muna, baka meron sa inyo hindi naniniwala sa kaluluwa. Sino dito yung walang kaluluwa? Kasi kung hindi ka naniniwala may kaluluwa, wala kang kaluluwa. So lahat po tayo naniniwala sa kaluluwa, di ba? Ikaw, brother. Itong bago. Ano pangalan mo ulit, brother? Romel? Naniniwala ka ba sa kaluluwa? So may kaluluwa ka, di ba? Ayan. So nagkakaisa tayong lahat. Lahat po tayo naniniwala sa kaluluwa kasi may kaluluwa tayo mismo. So pag-aralan po natin, para magkaroon tayo ng enough knowledge patungkol sa kaluluwa, hindi ko po ipinapangako sa inyo na 100% maipe-present natin dito kung ano yung kaluluwa. Pero kung ano po yung pwede natin pag-usapan natin ngayon or i-share ngayon, malalaman po natin. So part 1, what is the soul? Kasi even until now, especially mga scientists na mga magagaling, mga nagtapos ng maraming pag-aaral, pinag-aaralan nila yung tungkol sa kaluluwa, iba't iba yung kanilang naging explanation. Diba? At kanina nga, yung pinag-usapan po natin, physician yun. Taong aral. Kadalasan doon ka magtataka eh. Ang tataas ng mga pinag-aralan itong mga ito. 10 taon nag-aaral. Tapos ang ending ng pag-aaral na, there is no God. Hindi lang yun, mas masahol pa. Pangalawang masahol. No? Kasi ang pinakamasahol talaga yung huwag kang maniwalang medyos eh. Pangalawa, 10 taong nag-aaral, yun nga, napag-usapan natin sa mga nakaraang mga pag-aaral, sa mga mensahe or sa mga Bible studies, ang paniniwala niya, galing siya sa matching. Uuwi siya sa bahay, Nay, Itay, maraming salamat, pinag-aaral niyo ako, 10 years! Maraming salamat, Itay, iginapang mo ako sa Bukidnon para mapag-aral mo ako, nakapagtapos na po ako. Oo, sige anak, ano ba na pag-aralan mo? Galing po tayo sa matching, Itay! Isipin niyo yun, pinag-aral ng 10 taon. Pag-uwi sa bahay, sasabihin sa tatay niya, galing sila sa Bakulaw. Sa Bakulaw, sa matching, sa Unggoy, sa Chongo. Natutuwa bang magulang mo nun? Hindi lamang yung kung Kristiyano kayong pamilya,
Nakakagulat yun. It can never be. We know that. Napag-aralan na natin yan. So what is the soul? The soul. Kapag binalikan po kasi natin yung nefesh, wag na yung English. Nefesh. Pag bumalik tayo sa Hebrew lexicon, sa Strong's, sa Vines, sa Strong's dictionary ng mga Bible words, no? Ang meaning daw, living being, or life, or self, or person, or desire, passion, appetite, emotion. Pag samasamahin mo yan, that is the soul. Isipin mo nga naman, pag sinabing walang kaluluwa, manhid talaga. Siguro yun ang ibig sabihin ng walang kaluluwa, no? Wala ka namang kaluluwa, birthday ko, wala kang gift. Napaka-manhid. No? Maaari. Hindi lamang yun. Ano raw yung meaning ng soul? Person's distinct identity. Hindi mo mapepeke ang soul. Diba? Lalo na ngayon, dami na memeke. Diba? Yung mga documents, pinepeke. Yung mga certificates, pinepeke. Buti na lamang, ang kaluluwa, hindi na pepeke. Isipin ninyo kung nakagawa na ng device na nakikita ang kaluluwa. Kasi baka dumating ang time, mapepeke na yung thumbprint. Baka mapeke na yung iris ng mata. Baka mapeke na yung dila. Iba kasi, dila ang ginagamit para makapasok sa isang Hindi na mata. Dila. So may susunod pa sa kanya, saan naman nandidila doon? Nagas nyo. Kung dumating ang time, naku, napepeke na ng dila, nagpalit ng dila to sigurado. Kaluluwa ngayon ang i-scan. I-scan nga natin, ikaw ba talaga si Stanislaw? According sa record, sa soul registry, ikaw nga si Stanislaw. Pasok ka na, Islaw. No? Kaso wala naman nun So hindi na fake. Because the soul is the person's distinct identity. Ang sabi rin nila, yun daw kaluluwa, the seat of affections and will. Hindi lamang yon, ang kaluluwa raw, the vital force which animates the body and shows itself in breathing. O nga naman, kapag hindi ka na humihinga, wala nang kaluluwa sa katawan mo. Kasi po, once ang kaluluwa, umalis, kunyari lumipat yung kaluluwa mo sa kabilang upuan, patay ka na, no? Hindi pwedeng yung kaluluwa kasi mahiwalay sa katawan. Pag ang kaluluwa mo, pumunta sa kabilang upuan, dapat yung katawan kasama. Pag hindi sumama ang katawan, patay yung katawan. Hindi lamang yun. Malalaman mong may kaluluwa pa nga ang tao pag humihinga pa. No? Kapag humihinga pa. At panghuli na muna, the soul, that which either goes to heaven or hell. Kaluluwa po ang sinasabi sa Biblia na kapag namatay isang tao, either mapunta sa langit or mapunta sa impyerno. Walang gitna. Walang in-between. Si Jesus Christ mismo nagsabi, either you go to heaven, your soul goes to heaven, or to hell. Ngayon, kailan po ba nabanggit sa Biblia, ano po ba yung isang patunay na ang kaluluwa, biblical siya, or nag-e-exist? Ano ba yung kanyang origin? Kailan natin una halos mababasa yung term na nefesh, or soul, or kaluluwa sa Biblia? I believe alam ninyong lahat ito. Genesis 2:7. Then the Lord God, then Yahweh God, formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became what? Living being, or nefesh. Man then became nefesh, a living being. Among po sa creation ng Panginoon, sa ika-6 na araw, tayo lamang yung nilikha niya, yung kanyang talagang handiwork. Workmanship, personal workmanship ng ating Panginoon. Kaya nga po yun ang mababasa ninyo sa Ephesians, di ba? Ephesians 2:8 hanggang 10, yung kompleto mga verses, mga magkakapatid na verses. We are God's own workmanship. Kumilos talaga siya to create us. Hindi niya lang sinabi, magkaroon ng islaw, tapos si islaw nga, sumulpot na lang kung saan. Hindi. Kumilos siya. No? He formed man from the dust. Yun nga lang, katawan pa lang yon. Di ba po mga last mga messages sa pag-aralan natin kung magkano ang isang tao? Pag binenta po ninyo mga parte ng katawan ninyo, ano to, bakit may paa dito? Huwag ka maingay, si islaw yan. Asan yung rest ng katawan niya? Binenta niya. Kailangan niya ng pera, paa na lang naiwan. No? Di ba nagbebenta kasi, di ba nagbebenta ng kidney?
Akala nila mabubuhay sila ng matagal kapag isa na lang ang kidney nila. Kaya dalawa ang kidney kasi dapat dalawa siya. Ang paniniwala kasi iba, hindi, dalawa naman, yung isa spare. Kaya pwede mo ibenta. Ang mahal-mahal ng kidney. Lahat po ng mga isa na lang ang kidney, sandali na lang ang buhay. Hindi na nagtatagal. Yun po kasi ang design ng Lord, dapat dalawa. Iba yata, pati lang binibenta eh. Bakit kalahati ka lang kung huminga? Yung pala, binenta yung isang lang, dalawa yun, di ba? Yung isang kalahati, binenta. Parang niya, aso tuloy kung huminga or what? Kunti-kunti lang at ang bilis. Kaya dalawa yun, dapat kasi dalawa siya. Di ba, nakita natin, kung ilang milyon tayo kapag ibinenta, at ang pinag-uusapan pa doon, dapat fresh. Dapat maganda yung kalagayan. Halimbawa, nang magbebenta ka ng puso, no? 2 puso ko, ibibenta ko yung isa. Depende pa sa presyo. Dapat yung puso mo malinis. Kasi kung hindi, puro kalyo to 10 reals lang to. Puro kalyo ang puso mo. Kalyado. Hindi fresh. Nagbenta ka kayo ng baga. No? Langs baga, no, sa Tagalog, di ba? Nagbenta ka ngayon ng kalahati. Libre na lang to. Bakit naman pa? Bulok na eh. Puro nicotine. Anong gusto mo? Bibili namin to para itapon sa basurahan. At yung paglalagyan namin to nabubulok mong lungs, siya naman ang mamamatay after 1 day. Libre na to. Dapat siyempre fresh na lungs. Sino sa atin ang bibili ng bulok? Tell me. Yung mga basura. Iba, di ba? Kasi hindi man binibili ng basurero yung basura sa atin, kinukuha lang yun eh. Di ba? Kinukuha. Sino ang bibili ng bulok na prutas? Nakakainin niya. Uy, sarap nito. Ayos to, bulok na bulok ha. Panalo to. Sino? Bulok na laman. Wala, di ba? Wala. Siyempre, dapat fresh. Ngayon po, pag-uusapan natin, yung kapartner ng katawan, and that is the soul. Baliwala yun eh. Yun lang mismong clay, kasi God is the potter, we are the clay. Yung clay mismo, does nothing. No? At mukhang Adonis pa yan, okay, fine. Ano to? Pabigat sa papel? Paperweight? Hindi. Hiningahan ng Panginoon. Then, that guy, which is Adam, he became Nefesh, a living being, a living soul. Yun po yung pinag-usapan natin. That is one of the earliest, kung hindi man pinaka-earliest, na kung saan binanggit yung salitang kaluluwa, yung Nefesh. Ngayon, sabi nila, kasi meron kasing tinatawag na trichotomy or dichotomists. Kasi sabi ni Paul, ang tao raw, nabanggit sa Biblia, we are composed of what daw? 3, di ba? May your spirit, soul, and body. And so on and so forth. Ngayon, merong nagsasabi na yung spirit doon, maaari, kasi po hindi pa tapos ang mga theologians. Yun lamang sinabi ni Paul na we are composed of 3, hindi pa tapos. Pinag-aaralan pala maigi kung yung nga ba yung ibig sabihin ni Paul. Talaga nga ba tayo composed of 3? Kasi meron naman naniniwala, 2 lang. Soul and body. Yung nga lang, meron nagsasabi maaari yung spirit doon ay yung hininga mismo ng ating Lord na nagbigay naman ng buhay sa ating kaluluwa. Maaari. But hindi pa sila tapos sa pag-aaral na yon, hindi pa rin tayo tapos. We cannot be dogmatic about it. We cannot be dogmatic about it. So, naging living soul. So, after po nun, ano nang ibig sabihin ng karagdagang meaning ng soul according sa Old Testament? Maraming mga verses, hindi ko na po inilagay lahat. It's up to you kung gusto ninyong tingnan. Sabi nila, sa Old Testament, kapag sinabing soul, ang pinatutungkulan, a person. That person, that soul, no? Soul may signify merely an individual person. Yan yung isa sa pagkakagamit kapag ginamit yung salitang Nefesh. The prophet Ezekiel declared that the soul, that is the person whose sins will surely die. Or as Peter would write centuries later, 8 souls were saved by water in the days of Noah. Parang sa atin, di ba? Oh, mga kapatid, magdala pa kayo ng kaluluwa. Di ba ginagamit natin yung term na yon? Ay, maraming salamat. Meron tayong, ilan ba yung kaluluwang bago ngayon? 2. Si Kuya Jun kasi, datihan na yan eh. So, meron tayong isang bagong kaluluwa ngayon, si Kuya Romel. Di ba? Pero alam na natin na ibig sabihin na, ang ibig natin sabihin, yung person mismo, yung tao, si Kuya Romel. Hindi as in, ano to? may nakaupong mist
Doon sa tabi ni Roxanne, talagang kaluluwa talagang dinala. Ibig sabihin yun yung tao mismo, may bagong kaluluwa po tayo sa araw na ito. Ibig sabihin may bagong tao na dinala ang isang kapatid. Ang dali pang intindihan kapag Tagalog. Tagalogin natin kasi lagi natin ginagamit. Hindi lamang yon. Kapag sinabing soul sa Biblia, maaaring ang pinatutungkulan ay life itself. In some contexts, soul simply has reference to biological life. The animating principle that is common to both humans and animals. Kumbaga, in general ginagamit siya. Because all creatures have life. The wicked king, Herod the Great, sought to take the life of baby Jesus. At ang mga terms na ginagamit dyan, yung kanyang nefesh, yung kanyang mismong buhay. Animals pala, may kaluluwa. No? My personal belief is, kasi according sa creation tayo ng hiningahan ng Panginoon. Hindi sinabi at after ni Adan, yun ang mga tikling, tinawag ng Panginoon tikling, halika. At ang tikling ay nabuhay. Maya-maya naman, di ba? Ibang animals naman, yung chihuahua naman. At ang chihuahua ay hiningahan at naging living soul. Isa lang kasi ang sinabi sa Biblia as in talaga, hiningahan ng Panginoon. Man, tayo mga kapatid, tayo. Kasi kaya ako po binabanggit, baka maaaring meron magtanong sa inyo, kung meron bang kaluluwa ang hayop, bakit naman? Kasi namatay yung aso namin. No? Namatay yung kabayo, namatay yung tikling. Isa lang, according sa Biblia, tao. No? Tao lamang ang merong kaluluwa. Kaya pag sinabihan mo yung aso, ikaw wala kang kaluluwa talaga. Talagang walang kaluluwa yun. No, living being, pero hindi siya katulad nating hiningihan personally ng ating Lord. Pero huwag naman natin sabihan ng ganun, kawawa naman yung animal. Animal na nga siya pabababain mo pa yung uri niya. Hindi lamang yon, minsan ginagamit yung word na nefesh kapag ang pinatutungkulan ay the mind. Yung ating kaisipan. Soul can have to do with that aspect of man that is characterized by the intellectual and the emotional. No? Hindi lamang yung brain. Alam ko, pag yung nabagok ka, di ba, wala ka nang iniisip Kasi nasira na nabuhol bigla yung brain mo, nawala sa pwesto, nakomatose ka, wala na lahat. Pero pag namatay ka kasi, may utak ka Saka nakakita, sinabi sa Biblia at mayroong kakalat-kalat na kaluluwa. Dahil nung siya nabubuhay pa sa lupa, nauntog siya. Kaya ang kanyang kaluluwa, walang isip. Wala namang ganun No? Wala Pag kaluluwa, kung sino talaga siya, yun siya. Regardless naging kalagayan ng kanyang physical na katawan. Kaya nga po mapalad yung mapalad yung mga baliw. Yung mga pinanganak na autistic, may sariling mundo. Kasi mga inosente yan sa mata ng Panginoon. Inosente sila. Yung kaluluwa pula perfect. Ito lang ang merong sira, yung katawan. I'm not saying na dapat pala naging baliw na lang ako para ligtas ako sa mga alalahanin sa mundo. Saka kahit manakit ako ng kapwa, maintindihan nila, baliw ako Hindi ko naman sinasabing gano'n. Mapalad po yung mga yan, mga inosente sila. Kaya mapalad yung mga tinitiis, yung mga inaalagaan yung mga baliw. Mapalad yun kasi ang Panginoon nandoon. No? Kumbaga, parang ganito lang yan Kung ako sa Jesus Christ, ano gagawin niya sa kapatid kong baliw? Itatapon kaya sa basurahan? Ibebenta kaya ni Jesus Christ para i-harness yung mga yung mga laman loob at kikita pa kami? Of course not. Ano gagawin ni Jesus Christ? Alagaan niya, di ba? Mamahalin niya. Kasi kaluluwa yun nilikha yun ng Lord. Namatay siya para doon. Alam ko, it's not really easy. Hindi lamang yung mga baliw, di ba? Hindi mga mahal natin sa buhay na meron ng karamdaman. Ibang minsan, minsan nagsasawa na yung nag-aalaga, no? Especially 120 years old na, alive and kicking pa, pero napaka-alagain or what? Ang lakas sa pampers. Kung ikaw si Jesus, pagtsatsagaan ni Jesus Christ yun, kasi mahal siya ng ating Panginoon. So marami pong pinatutungkulan kapag binanggit yung word na nefesh. Parang sa atin, ganun din naman. Meron tayong mga salita, isa lang, pero depende sa konteksto kung saan mo gagamitin, kung ano meaning niya, di ba? In English man o in Tagalog, ganun siya. Isang word lang, pero depende sa konteksto kung ano talaga yung meaning niya. Ganun din po yung nefesh or yung soul. Kaya titignan natin maigi, ano kaya yung konteksto nitong binabasa ko sa Biblia, kasi nabanggit yung word na soul. Ano kaya yung konteksto niya? Para lalo natin maintindihan. Para po lalo natin maintindihan. Ngayon po, dito tayo sa part 2.
Your soul is precious to God. Ngayon po, nakita natin kung ano yung meaning ng soul, na depende siya sa konteksto, at naniniwala tayong bawat isa sa atin ay may kaluluwa, at nakita natin kanina, it is the Lord Himself na naghinga, kaya naging living soul si Adam. Why? Because our soul is precious to God. Mahalaga po ang kaluluwa ng bawat isa. Hindi po ba may mga kasabihan na saan nagpunta yun? Binenta yung kaluluwa niya kay Satanas. Di ba may mga ganyang terminology? O, sa kaluluwa galing, binenta mo naman yung kaluluwa mo, no? Hindi, binawi ko na nga eh. Di ba may mga ganyang klase ng terminology? Kapag meron siyang ginagawang napaka-dilim kasi, napaka-dark, ibinenta na naman ang kaluluwa kay Satanas. May mga ganyang klase ng mga panalita ang mga Pilipino. Why? Bakit precious ang kaluluwa ng bawat isa sa atin para sa Panginoon? Because it is God who created your innermost being. It is Him. Bukod doon sa binasa natin kanina sa Genesis, ano sinabi sa Psalms? Psalms 139:13-14. Sabi ni David sa ating Lord, "For you created my inmost being." Naintindihan natin ang pinag-uusapan dito, kaluluwa, hindi yung atay niya. Di ba? Hindi yung atay, yung kaibuturan. Ano ba nasa kaibuturan niya? Lapay yan, lapay. Hindi yung lapay, siyempre. Alam natin kaluluwa pinag-uusapan dito. "For you created my inmost being." You knit me together, katulad ni baby Lucas Rafa ngayon. You knit me together in my mother's womb. It is the Lord na kumikilos ngayon, no? Sa loob ng katawan ng ating kapatid. "I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well." Ang Lord ang lumikha ng innermost being natin. And that transcends, yung term na innermost being, that transcends the physical aspect. We know that is the soul itself. Hindi lamang yun, ano ba yung kaluluwa natin sa harapan ng ating Panginoon? The human soul is all that matters. Sa harapan mata ng Panginoon, what matters most is the soul ng bawat isa sa atin. Matthew 11:28. "Come to me," alam natin to, "all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Magkakaroon ng kapahinga ng inyong mga kaluluwa. "For my yoke is easy and my burden is light." Look at that. Hindi naman sinabi ng Panginoon, "For I am gentle and humble in heart, and your dogs will find rest." No, at yung inyong mga kabuhayan, walang ibang binanggit ang Panginoon dito. Ang focus niya yung kaluluwa mo. Hindi sinabing, "At kikinis ang iyong skin. At tatangkad ka ng 2 inches. At gugwapo ka, gaganda ka, yayaman ka." Pwede namang sabihin ng Lord lahat yun eh. "And you will become rich in this world and in heaven above. Come to me at sasagutin ka na nililigawan mo." Pwede naman eh, di ba? Pero anong pakay ng Lord talaga? The soul. The soul is, that matters most sa ating Panginoon, yung kaluluwa. Ganun din po sa atin. What matters most sa buhay po natin, yung kaluluwa, yung kalagayan po ng kaluluwa natin. After po nating ayusin yung kalagayan ng kaluluwa natin, isunod na natin yung iba. Idako naman natin sa mga physical aspect of our lives. Katulad po sa binanggit natin kanina. Do not neglect the need of the soul. We know that we're Christians. No? Ano sinabi ng Lord? "Man does not live by bread alone. But ano raw? But by the every words." Kundi sa pamagitan din naman ng mga salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. There are 2 kinds of bread. Physical bread and the bread of life. And that is the Lord Himself, His words. Sa tuwing nagbabasa po tayo ng Biblia, pinapakain natin yung ating kaluluwa. Madalas na po natin mapag-aralan yan, nire-refresh lang natin. Di ba, sabi nga natin, itong physical na katawan natin, hindi mo pakakainin eh. Ang tanong nga eh, kailan ka pa hindi kumain ba? Sa maghapong ito na lang, no? Kailan ka hindi kumain? Pagkagising mo, kumakain ka, may kape ka na nga eh. Tapos hindi pa agahan yun.
Ano pa lang yun eh? Ano ba tawag dito? Primer ba tawag doon? Warm up? Warm up! Maya-maya pa talaga yung ano. Yung agahan. Tapos yung agahan, kala mo lunch na talaga sa dami. Hindi pa lunch yun, agahan pa lang yun. Ngayon, bago magtanghalian, may merienda pa in between. In between, di ba? Pagdating ng lunch, ayan na naman, gabundok na naman, di ba? Tapos may merienda. After ng merienda, maya-maya, may merienda ulit. Tapos dinner. After ng dinner, may merienda. Tapos bago matulog, meron ulit. Midnight snack. Iba naman, alas 2, alas 3, bumabangon pa talaga. Kakain na naman. Nakita niyo yung provision ng tao sa physical na katawan? Grabe. No? Ba mapalad tayo kung ganun tayo, mga kapatid. Pero ang tanong, kumusta naman ang kaluluwa? Ano ba sinabi? Kung ano kasing lagi mong pinapakain, yun ang mas lumalakas. No wonder, maraming tinatawag na carnal Christians. Yun po yung mga Kristiyanong naturingan, hindi kino-question ang kaligtasan. Ligtas, yes. Pero why carnal? Mas malakas kasi ang katawan kasi hindi pinapakain ng kaluluwa. Pakainin ng kaluluwa para mas maging malakas siya kaysa sa katawan. Galatians, di ba? Magkalaban kasi ang laman saka ang espiritu ng Diyos. Dapat pinapakain yung spirit. Pinapakain ang spiritual ng mga pagkain ng ating mga kaluluwa for it to be more stronger than this wretched flesh na kinalalagyan po natin. The truth is, hindi po natin kailangan even a single effort para magkasala. Because we are already sinful by nature. Ang normal na sipa ng laman, sin. So we need to feed our souls para laging may kalaban, may pumipigil sa ating mga laman. Hindi lamang yun. Even the whole world is not enough to buy your soul. Iba nga nagbebenta ng kaluluwa, tapos ang pinagbentahan lang naman, hindi siya tinanggal sa trabaho. Napakamura, no? Napakamura ng kaluluwa. Ang dami ko nakitang ganyan here in Saudi Arabia. Para lang hindi matanggal sa trabaho, ibinebenta ang kaluluwa kay Satanas by embracing other religion. Mga kapatid, there's only one God, Yahweh, na pag-aralan ng Elohim. Yahweh Elohim. Nagkatawang tao, tinawag sa Jesus Christ. There's only one God. If you will embrace other God, which is actually, wala namang ibang Diyos, kundi imahinasyon lamang ng tao, then para mo na rin ibinenta ang kaluluwa mo sa wala. You forfeited your own soul by nothing, through nothing. Ang humahalakhak sa isang sulok, si Satanas. Niloko ka niya, nagpaloko ka naman. It's not enough. Paano natin nalaman? Matthew 16:26. For what will it profit a man if he gains the whole world? Buong mundo na ha, hindi lang trabaho. And loses his soul. Nawala naman yung kanyang nefesh. Or what shall a man give in return for his soul? Yung una kasi, nung sabi, ano naman, kung sa'yo na ang buong mundo, ang kaluluwa mo naman papuntang impyerno, inarealize na ngayon, oo nga, bakit pa bininta ang kaluluwa ko para ko lang mag-gain ang whole world? Bakit kaya? Gusto ko nang bawiin. Gusto ko nang bawiin. Ang tanong ngayon ng Panginoon, ano naman ibibigay mo to return para mapasay ulit yung kaluluwa? Wala din, wala. Wala. Pero hindi ba maraming ganyan? Ipinagpapalit ang kaluluwa sa maraming bagay. At na yun ang nakakalungkot. Di ba kadalasan sa mga walang... Yung nga lang isa pala sa eksena, may mga tao hindi nila alam. Ibinebenta nilang kaluluwa nila sa ibang bagay. Pero sa Panginoon. Kaya nga po, kinakailangan, nandyan tayo, nagpapaalala, ay kapatid, nakakalimot ka na, Kristiyano ka. And yet, yung klase ng buhay, yung attitude na ginagawa mo, hindi attitude na isang tunay na Kristiyano. Yung mga kinahuhumalingan mo, hindi kinahuhumalingan ng mga tunay na Kristiyano yan. Beware, kapatid. Dapat merong ganyan, may nagpapaalala. Yung mga tinatangkilik mo, hindi dapat tinatangkilik ng mga Kristiyano yan, kapatid. Dapat may nagpapaalala. Kahit sabihin pang ito, judgmental ka naman. Because we are not judging. We are witnessing. Sinasabi natin yung hindi na nakikita sa kanilang sarili. Ako hindi ko binibili yung lagi na napaka-judgmental mo na. I am not judging. Dinidescribe ko lang yung nakikita ko ngayon sa'yo. No? Ganun po dapat tayo. Lagi nagpapaalala. Especially kung nakita natin, nagbenta ng halos kulang lang, ibenta yung kaluluwa sa kalaban. By what? Doing the things God hates.
Di ba meron tayong kinakanta, Lord, teach me, no? Na mahalin yung mga mahal ninyo, no? I-hate yung mga hates ninyo. Kasi I believe na alam naman natin kung ano yung mga bagay na hate ng Lord, di ba? Diyos-Diyosan, syempre. Anything na pumapalit sa Diyos, Diyos-Diyosan yun. Kahit ikaw pa yun, pera or career, Diyos-Diyosan ang tawag doon. God hates that. So kung nandoon tayo, then you're doing something na hindi dapat nakikita ginagawa ng isang tunay na Kristiyano. In a way, yung kaluluwa mo, no? Kung talagang ibinebenta mo siya. So walang pwedeng itumbas sa kaluluwa ng tao. Kaya nga po, ang ginawa ng Lord, edi nagkamali tayong lahat, di ba? Nagkasala. Nagkaroon tayo ng sinful nature because of Adam and Eve. Right? Kaya nga po, Jesus came to save our souls. Pumarito siya ngayon. Siya, na lumikha ng ating kaluluwa, siya mismo ang pumarito. Pumarito siya. 1 Peter 1:8-98 and 1:8-9. Though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Bakit kaya ganun ang taong to? Bakit ganyan yung kapatiran na yan na pinatutungkulan ni Peter? For you are receiving the end result of your faith, and that is the salvation of your souls. Yun kasi iniligtas ng Panginoon. Kung meron tayong mga loved ones na hindi pa po mga Kristiyano, kaya lagi kayong mag-focus na, Panginoon, iligtas mo yung kalabaw ko, iligtas din yung kalabaw, yung baka, yung kambing. Ipag-pray mo muna, Panginoon, iligtas mo po ang kaluluwa ng mga mahal ko sa buhay. Oh, I pray, Panginoon, gamitin mo ako, gamitin mo mga Kristiyano doon. Then, saka may pag-pray yung kalabaw, iligtas. Buti pa yung kalabaw, pinagpe-pray para maligtas eh. Yung kaluluwa, hindi. Di ba, minsan kadalasan yan, that's what's funny with humans like us. Failure natin. We don't know what really matters most. No? Kung ano yung pinakamahalaga, yung pangalagi na lalampasan, di ba? Kaya nga through this message, nare-remind tayo, walang masama ipag-pray mo yung kabuhayan ninyo. Pero yung buhay mismo, ipag-pray mo sa Lord. Di ba kadalasan ganyan tayo, Panginoon, pagalingin mo po, palakihin mo po ang sahod niya, papugiin mo, pagandahin ninyo, patangkarin ninyo, paputiin ninyo, paitimin ninyo, straight ninyo ang buhok or what? Yung kaluluwa, hindi mo pinagpe-pray. That matters most. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kaluluwa ng tao. Kasi yun ang dahilan kung bakit pumarito ang ating Panginoon. In a way, nakita natin, ang Diyos ang lumikha ng kaluluwa, siya rin naman ang nagme-maintain nito. Kung paano ang galaxies nga raw, nag-i-spin siya, kung paano ang mga planeta hindi nagbabanggaan, kasi kontrolado, no? Guided ng ating Lord. Ganun din po ang ating mga kaluluwa. It will cease to exist kung hindi siya i-maintain ng ating Lord. Kung hindi siya isusustain ng ating Panginoon. At mapalad po tayo mga kapatid. The mere fact na tayo ay buhay pa, no, niloloob ng Panginoon to continually sustain our souls. At nakikita rin naman po yan sa ating physical na mga katawan. Bilang panghuli po, words to live by, patungkol sa ating mga kaluluwa. We are more blessed than we can ever imagine. Kulang po ang ating imagination pagdating sa pagiging blessed ng bawat isa sa atin. The mere fact na binili ng Panginoon by His own blood ang ating kaluluwa, we are more than blessed. We are. Kung masyado po tayo nakatuon sa mga material possessions para masabi mong blessed ka, you're mistaken. The mere fact na ang kaluluwa mo, nilinis ng dugo ng ating Panginoon, you are already blessed. Then all those things will follow. Bakit po nasabi yun? Bakit hindi tayo dapat nananangan sa mga material possessions for you to say that you're really blessed? Si Bill Gates ba? Si Warren Buffett? Mga Christians ba yung mga yan? Si Steve Jobs, na kayaman-yaman, material possessions ang katerba. What about their souls? Ang mga kaluluwa nila. Huwag na tayong lumayo. Si King Salman, super yaman yung taong yan. Materially rich and wealthy. But yung ba ang batayan at blessed ng Panginoon, si King Salman? Of course, ginagamit sila ng Lord. Like the Phoenicians, like the Egyptians,
like Nebuchadnezzar, like the Babylonians, ginagamit sila ngayon ng Panginoon para i-bless tayo. Using them to bless us. But they themselves, we know they're not Christians, and look at them. So kung dumarating po ang time, ang point ko po ganito. Kung nasasabi mo lang na you're blessed, kasi meron kang material possessions na tinatangkilik ngayon, you are mistaken. You're already blessed. Then these blessings will follow you all the days of your life. Habang sumusunod tayo sa source ng blessing, which is the Lord Jesus Christ, all those blessings will follow us naturally. Hindi ko mo wala ka nito, hindi ka blessed. Hindi ko mo meron ka niyan, blessed ka. No, it's not. Kung binili ni Jesus ang dugo mo, you're already blessed more than you can imagine. Number 2, the shepherd of our souls will always lead us to green pastures. Ito po lagi kong pinangahawakan, especially sinabi ng Panginoon, whether in the city or in the barrio, God will bless you. I believe that. I believe that. I know it's hard for us, especially kung economically ka kung mag-isip, it's hard for you to let go sa isang bagay. Pero kung tutuusin, kung talaga naniniwala tayo sa sinabi ng Panginoon na whether in the city or in the barrio, I will bless you. Kung tutuusin, kung talaga it's time for you to go, you will go. Like Abraham. Sabi ng Panginoon, iwan mo lahat yan. Pumunta ka dun sa lugar na gusto mong puntahan na totally stranger for you. Na wala kang idea whatsoever kung ano yung dadatnan mo, pumunta ka dun. Pero hindi ba sumunod si Abraham? That's one of the reason, yung faith po, nakita ng Panginoon sa kanya. Hindi sinabi sa Biblia at nagpadala sa Abraham ng 10 tao at pina-assess niya yung lugar na pinapupunta ng Panginoon at depende sa assessment kung pupunta nga siya o hindi. Hindi. Basta nag-pack up si Abraham at pumunta sa lugar na strange para sa kanya. Kasi naniniwala siya in his heart, kahit saan ako magpunta, dala ko yung pagpapala. Wala dun sa lugar na pupuntahan ko ang pagpapala because the pagpapala is with me. Habang nasa yung Panginoon, yung blessings po, nasa atin din. No, nasa atin din. Because the shepherd of our souls will always lead us to green pastures. Hindi tayo dadali ng good shepherd nga siya, kasi nakakita ng good shepherd, dinala ka sa ilang. Yung mga bad shepherds, ganyan, di ba? Sabi ng Lord, maraming shepherds, pero they are bad. Kapag meron dumating na leon, tumatakbo, hinahayang lapain kayo ng leon. Hindi lamang yun kung saan kayo dinadala. Ito, dito kayo sa gilid ng bangin, masaya dyan, mahangin. Ang Lord hindi, sabi niya, I am a good shepherd. Sa green pasture saya dadali ng ating Panginoon. And number 3, we will keep our soul strong by feeding it constantly with God's nourishing words. Isipin niyo, mahirap na nga ang buhay, hindi ka pa nagbabasa ng salita ng Panginoon. Paano mo malalaman how blessed you are? Kaya nga po marami, yung nga pong bumibitaw na sa buhay. Di ba marami nagpapakamatay? Magtataka kayo, yung karamihan sa mga nagpapakamatay, mayayaman pa eh. Mayayaman, magpapakamatay. Yung mga hindi sanay sa hirap, or kung hindi man, yung kaluluwa nila ibinenta na sa yaman. Kaya nang mawala yung yaman, nagpapakamatay. Yung iba hindi naman nawala ang yaman eh. Hindi. Iba na lang talaga naging takbo ng kalampuso't isipan. Kasi godless. So they are killing themselves. Kaya mahalaga po ang Bible study. Mahalaga po yung prayer meeting. Mahalaga po yung mga Friday services. Kasi po yung kaluluwa lumalakas. Napaglalabanan niya yung pita ng laman. Ang gusto ng katawan, kill me. Because you know this flesh by nature, no? Self-destruction ang gusto niyan. Because of that sin mula sa Garden of Eden, nagsimula na po yung mode natin, yung self-destruct mode. Kung wala yung lakas ng kaluluwa by God's words, itong laman na ito, wala siyang gagawin kundi dalihin tayo kung saan tayo mapapahamak. So beware, always feed the souls. And number 4, of course, we must love the Lord with all of our soul. Hindi po pwedeng yung kalahati ng kaluluwa natin nasa Diyos, yung kalahati nasa kabila. Isa lang po ang pinaglalagakan ng kaluluwa. Diyos lang po. Maging sa mga sweethearts natin, sa mga girlfriend, sa mga boyfriend, wag mo ibigay yung kaluluwa mo. Wag. Mga kapatid, blasphemy yun. Bakit Diyos ba yan? At yung kaluluwa mo, bibigay mo sa Kanya? Yun na nga lang ipangako mo raw yung I
I will give you the moon and the stars. Kasalanan na rin, sabi sa Biblia eh. Kasi ano sinabi sa Biblia, ano sinabi sa Ecclesiastes, huwag kang gagawa ng pangakong hindi mo tutuparin. Kasi that is sin. God hates that. Tapos hindi ba ganyan tayo kung mga iba, ganyan kung mga ako sa mga mahal sa buhay? Don't be hasty sa pagbibigay ng mga pangako. Be a realist. A realist Christian. Ang truth po kasi mga kapatid, hindi tayo ilalagay sa fantasy. Wala pang even a smear, a sliver of fantasy, wala sa truth. Kasi po ako ang truth, merong mga 0.99% na fantasy. Hindi na truth yun. The truth has no fantasy at all. Wala siyang ingredient na fantasy. The truth is the truth. Kaya daw tayo, sabi ng Panginoon, kung oo, kung hindi. Huwag nating i-offer sa iba ang kaluluwa natin, mga kapatid. Maging sa nililigawan mo. Sige nga, kung talagang mahal mo ako, i-offer mo nga sa akin ang kaluluwa mo. Ano gagawin mo? Lumayo ka sa akin, Satanas! No? Ginagamit ni Satanas. Hinihingi yung kaluluwa mo. Sino pa naman ang gustong humingi ng kaluluwa mo bukod sa Diyos? Siyempre naman si Satanas. Wala nang iba pa. Siyempre yung iba po, sinasabi yan ng walang isip kasing ginagamit. Sabi lang, salta lang ng salita. Pero now, you know. Do not ask mula sa iba ng something na Diyos lang ang pwedeng humingi. Diyos lang ang pwedeng humingi ng kaluluwa. Diyos lang. Tayo po hindi. That will be a very, very big blasphemy. So next week po, panghuli, pag-uusapan na naman natin yung last word. And that will be loving the Lord with all of our strength. Okay? Ilan lamang po ito, katulad sinabi ko kanina, delve deeper sa Biblia, you will know more. Sinadya ko pong huwag ilagay lahat. Nang sa ganun, meron tayong lahat, room, na tayo mismo magbasa. I-discover natin, oh Lord, what is the soul? What is my soul? And you will discover. Hindi naman kasi yan ipagkakait ng ating Panginoon sa mga tunay na naghahanap ng karunungan or wisdom. Tayong lahat po yumuko, tayo manalangin. Lord, maraming salamat, may kaluluwa kami. Hindi lamang sa meron kaming kaluluwa, maraming salamat. Binili ninyo ang aming kaluluwa. Hinugasan ninyo ng inyong dugo. Maraming salamat, Lord, dun sa breath of life na ibinigay mo sa amin nung mga sandaling tinawag mo kami mula kadiliman patungo sa inyong liwanag. Maraming salamat, Lord. Hindi man namin personally naranasan yung naranasan ni Adam nung siya'y inyong likhain. In a way, naranasan namin yon dun po sa born again experience. Hiningahan mo kami ng breath of life nung pumasok ka sa aming mga puso. Lord, we pray ito po na pag-aralan namin is not just the beginning and the end. Kundi beginning lamang ng marami pa pong mga pag-aaral na gagawin namin personally patungkol sa napakagandang katotohanan ito. Gabayan mo kami, Panginoon. Naniniwala kami, through your Spirit, you will guide us. Kung talagang meron kaming desire to know more of you. Kaya Father, maraming salamat po. Pinupuri ka namin at dinadakila. Ito pong aming samot dalangin in Jesus' name sa paggabay po ng inyong banal na Espiritu. Amen and amen.